Abiso sa mga motorista, maghanda na at magplano ng inyong mga biyahe. Tatlong malalaking road repairs kasi ang nakaumang na isagawa ng DPWH ngayong buwan. Ayon po yan sa MMDA. At EDSA Busway tiniyak na hindi maapektuhan sa konstruksyon. Si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. Yes, Ryan. Tama ka, Angelique, hingang malalim para sa ating mga motorista dahil tatlong malalaking road repairs ang gagawin ng DPWH ngayong buwan ng Abril yan. Kabilang dito, Angelique, ang Kamuning Flyover na nakataktang isailalim sa retrofitting or strengthening. Ito'y bilang paghahanda sa posibleng epekto ng The Big One. Sabi ng DPWH, Angelique, malagang mapasailalim sa pagsasaayos ng flyover para matiyak na hindi magiging malaki ang pinsala nito sa oras na magkaroon ng malakas na lindol. Sa ngayon daw kasi medyo marupok na ang deck slab o yung mismong lugar na dinadaanan ng mga sasakyan. Pero agad nilinaw ng DPWH at ng MMDA na hindi total closure ang gagawin sa Kamuning Flyover. Aabot lang daw kasi sa 1.5 lane ang isasara sa kasagsagan ng pagsasara ng flyover. Para mangyari ito, Angelique, idadaan sa 4 na phase ang pagsasaayos sa tulay. Sisimula ng retrofitting sa Abril 25 at tinatayang aabutin ng 11 buwan bago ito matapos. Kanila ding tinitiyak na hindi maapektuhan ang daanan ng EDSA Busway sa gagawing road repair. Samantala sa ilalim din sa pagsasaayos ang EDSA flyover sa bahagi ng Rojas Boulevard. Bukod dito ay magkakaroon din ng road concrete reblocking at drainage repair sa bahagi ng Pasay at Manila. Sisimula naman ito bukas sa Abril 5 na posibleng magtagal ng 150 days. Ang MMDA tiniyak na may nakalatag ng plano para sa inasahang mas pagbigat pa ng daloy ng trapiko sa mga nabanggit na lugar. Kabilang dyan, Angelique, ang pinag-iisipan nila yung pagkakaroon ng zipper lane at pagpapaigting ng clearing operation sa mga mabuhay lanes. Angelique. Okay, medyo matagal-tagal pala itong sa Kamuning Flyover, ano, Ryan? So, dyan sa Kamuning, ano ang pwedeng gawin sa flyover dyan? Yung deck slab, Angelique, yung tinutukoy no ng DPWH kasi paliwanag nila 1980s pa na naitatag or naitayo na gawa itong flyover na to. So oras na talaga para isailalim siya sa tinatawag na retrofitting o yung pagpapatibay dahil may katandaan na yung flyover na ito. Ang sinasabi dyan ng DPWH, bagamat medyo sinasabi nila na marupok na yung ilalim ng tulay, ligtas pa naman daw ito hanggang sa maisaayos niya itong kanilang gagawing retrofitting dito sa flyover na ito. Yung southbound lang, Angelique, yung nakataktang isailalim sa retrofitting at hindi na isasali dito, yung northbound dahil hindi naman daw ito nakitaan pa ng kahit anong damage o posibleng magdulot ng kadelikaduhan sa mga motorista. Okay, maraming salamat, Ryan Lesigas.